Puso, mag-iisang buwan na po mula ng iniwang paralisado na bagyong Yolanda ang lalawigan ng Leyte. Hanggang ngayon, umaasa pa rin po ang ilang mga tiga roon na matatakpuan pa rin nila ang nawawala nilang mga mahal sa buhay. Nakatutok si JP Soriano. Araw-araw, nagdadasal si Yolanda sa Santo Niño Church sa Tacloban City. Hindi man daw niya ipinagpapasalamat na kapangalan niya ang bagyong sumira sa buong Tacloban. Milagro raw na nakaligtas ang kanyang buong pamilya. Ang bahay kasi ni Yolanda, winasak ng barkong pumasok sa kanilang barangay dahil sa storm surge. Ayaw ko nang tawagin ako Yolanda. Bakit po? Natatakot din po ako. Ano po gusto niyo tawag sa inyo? Yuli na lang. Pag nagdasal ako, sumasabay yun. Luha ko. Parang hindi ko mapatapos yung takot. Parang nandito pa rin sa bibig ko. Wasak ang bubong ng simbahan pero buo pa rin ang pananampalataya ng marami. Tulad ni Lola Conchita, naniniwalang makikita pa ring buhay ang nawawalang apo na si Anasita na posibleng inanod ng tubig sa kasagsagan ng storm surge. Dadasal nga ako nga sa Panginoon na sana naligtas yan. Sa gilid ng simbahan, hinahanap ng mga nawawala ng kaanak ang mga pangalan sa nakapaskin na listahan ng mga nawawalang tao at mga narecover na katawan. Sa linggo, isang buwan na simula nang humugupit ang bagyong bumago sa itsura at buhay na matigas sa Samar at Leyte. Pero hanggang ngayon, kahit saan ka lumingon, ay bakas pa rin ang pinsalang dulot ng dilubyo. Tumila na ang ulan, pero hindi ang luha ng mga taga rito. Iparamdam nyo naman sa amin na sama-sama kayo, masayang-masaya kayo dun sa piling ng Diyos. Si Dolor, di pa rin maiwan hanggang ngayon ang lugar kung saan inilibing ang kanyang mga anak na sina Daniel, David Carl at Princess. Kasama ng 3 anak ni Dolor, ang kapatid din niyang nalunod sa storm surge. Araw-araw, kinakausap daw niya ang kanyang mga anak. Yung huling-hiling ng pangatlo kong anak, sabi niya, Mama, pag maka-perfect ako ng exam ko, bilhan mo ako ng bag. Yun ang iniiyak ko kasi yun ang bili niya sa akin, hindi ko yun naibigay. Nakadapa pa rin ang maraming bahay. Wasak ang mga istruktura sa Tacloban. May mga labi pa rin ng taong nakukuha sa ilang lugar. Nadaraanan na naman ang lahat ng major roads. Sa downtown Tacloban, unti-unti nang ibinabalik sa normal ang sitwasyon. Pero sabi ng mga international humanitarian groups sa pangunguna ng United Nations, marami pang problema ang posibleng umusbong. Gaya ng mga sakit sa mga bata, gaya ng mga infectious disease. Pangako ng mga international humanitarian organizations, di sila aalis hanggat di nila natatapos ang kanilang misyon. Naging maayos naman daw ang pagtugon ng gobyerno sa mga problema. At ilang linggo bago ang Pasko, sinimulan na ang paglalagay ng mga parol sa Santo Niño Church, simbolo ng muling pagbangon ng nasalanta ng bagyong Yolanda. Mula sa Tacloban City, JP Soriano, nakatutok 24 oras.